Kakabit nga naman po tayo ng Android head unit dito sa Toyota Fortuner 2014. So kakabit pala natin ng Android head unit is Lenovo brand. So ito yung box niya. Ito yung 7 inches na latest version ng Lenovo brand. So kakabit natin siya dito. So itong head unit pala ng sasakyan na to is stock pa rin siya. And then meron din siyang stock na reverse camera. So yung gagamitin natin na reverse camera dito is stock. Pero sa package natin meron na tayo kasamang reverse camera. So ayan, baklasin lang din muna natin to. So pag magbabaklas pala kayo ng ganitong panel, so unang-una, hindi na natin kailangan ng prying tool dahil ito kasi madali lang siyang baklasin kasi naka clips lang siya. So wala na kayong kailangan tanggalin na mga screws dito. So ayan, dito, hilahin nyo lang dito sa baba, then sa taas. Ayan. So ganun lang siya baklasin. Tapos meron lang siya mga socket dito. Ayan. Tapos yan, ito kasi tinanggal ko na kanina. And then yan, tatanggalin nyo lang din yung mga screws dito. Ayan, so ito pala yung ginawa natin na harness para dito sa head unit. So ayan, naka-secure naman lahat. So dito, intact yung mga wiring nung stock ng stereo. So ito, wala na tayong ginalaw dito sa factory harness ng stereo dito sa sasakyan. Then ganito yung ginawa natin. So magsasaksak, ipa-plug na lang natin to. Tapos mamaya pakita natin pagkakabit natin ng head unit dito sa dashboard. Mamaya papaganahin din natin yung sa steering controls. Bago pala natin isalpak lahat, pakita lang din natin naka-connect na lahat yung power nya, yung sa RCA cables, dalawang USB port, sa camera, antenna, and yung GPS antenna nya. So ayan, salpak na lang natin siya, tapos pakita ko sa inyo. So ayan, tapos na nga pala natin install tong 7 inches Android head unit dito sa Toyota Fortuner 2014. So Lenovo brand po itong install natin. Then sa package natin may kasama na tayong reverse camera. Pero ito kasi, yung reverse camera nya, yung stock na yung ginamit namin. So ayan, try natin, reverse natin. So ayan yung sa likod. So ito pala yung ano niya kasi, yung screen niya, meron pa siyang plastic. So ganyan lang muna natin siya. So ayan yung sa radio niya, try natin. Ayan. Tsaka yung sa steering controls pala, ayan, working na rin siya. Try natin volume up. Ayan. Then paglipat ng station. Kaya ako'y umiinom ng MX2 LAG versus 5-star player Yanis Antetokounmpo. Okay, balik muna natin sa home screen. Tapos meron pala siya mga apps. Then meron siyang apps like Spotify, YouTube, Google Maps, Play Store, and Google Chrome, and Android Auto, and Apple CarPlay. Kung gusto niya pala magdagdag ng iba pang apps, meron naman siyang Play Store. Doon nyo na lang download yung ibang apps. So ayan, saktong-sakto pala yung fit niya, 7 inches dito sa Fortuner. So sa mga interested and gusto pala magpa-install ng ganitong mga head unit, message nyo lang po kami sa Facebook page namin, Enteng Butinting Garage. And meron din pala tayong mga available na Nexus Android head unit, yun yung mga malalaki, 9 inches. Ayan, thank you.